Napo ng PHW members yung Umuna Distrito ni Pangasinan na ilubad na layuanin ako. Bago po lahat, kailangan mo magpasalamat sa inyo sa napakainit na salubong na binigay ninyo sa akin. Hindi ko naman po akalain na ganyan ang magiging salubong na matatanggap ko dito sa ating mga barangay health worker. Kaya naman po ako laging nagpapasalamat. Alam niyo po, noong sinabi sa akin na ating mayor at ang ating mga kandidato na para sa iba't ibang pwesto at meron tayong district congress na barangay health workers, sabi ko, kailangan ito mag-attend. Hindi po pwedeng hindi ako makapunta dahil malapit sa akin, malapit sa puso ko ang mga barangay health workers. Sinasabi ko dahil parang panakpakin kayo. Sinasabi ko yun dahil sa aking naging experience nung ako'y governor. At alam ko, nakikita ko kung gaano kahirap ang trabaho ng mga barangay health workers. Nakikita ko ang sakripisyo ng bawat isang barangay health workers. Tapos, depende na sa inyong chief executive kung kayo pinagbibigyan. Kung sa akin, hinihingi ng mga chinelas, payo. Hindi naman wala naman tayong binibigay na, kaya nga kayo volunteer, wala tayong binibigay na sahod. At yung tinatanggap ng mga barangay officials ay yung tinatawag na honorarium. Kagaya na sabi ko, wala namang ina-appropriate dyan. Ito umaasa naman sa kagandahan loob ng ating mga opisyal. Kayo naman, kahit nakabilad sa araw, kahit umuulan, kahit nagbabagyo, lumalabas natin, at inaalagaan, iniintindi ang kalusugan ng ating mga constituent. Kaya alam ko ang inyong sakripisyo, alam ko ang hirap na dinadanas ng lahat. Kaya ako'y bilang isang opisyal ng ating pamahalaan, kailangan kong pasalamatan kayong lahat para sa inyong ginagawa, para sa inyong mga sakripisyo, para sa tulong na ibinibigay ninyo sa taong bayan. Now for that, we thank you very much. We are a grateful nation na nagpapasalamat sa inyo. Please congratulations. Kaya naman po, nung ako'y governor, talagang piniintindi ko, dahil sinasabi ko, kung ano mga programa para sa kalusugan ng aming gawin, kung wala dyan ang ating mga barangay health workers, kung hindi sila tumutulong, kung hindi sila nagsasakripisyo, ay wala tayong maibibigay. Hindi mararamdaman ng taong bayan. Kahit gaano maganda ang programa para sa kalusugan ng isang lalawigan, ng isang bayan, ay hindi mararamdaman ng tao kung wala kayo. Kaya ako ay nung naging senador ako, dahil sabi ko, kailangan parang kulang ang boses ng local government. Dahil sabi ko, parang hindi na nawaan na ang ating mga matataas na opisyal kung ano ba talaga ang kahirapan na dinadanas ng ating mga barangay workers, ng ating mga local government officials. Kaya sabi ko, pagka nung nagbibigayan ako ng committee sa Senado, ay ipili ko, sabi ko, kailangan ako ang maging chairman ng Committee on Local Government dito sa Senado dahil ako ang magiging boses ng ating mga local government officials hanggang sa ating mga barangay officials, hanggang sa ating mga barangay volunteers para naman magkaboses at maunawaan kung ano ang dinadanas ninyo, kung ano ang kahirapan na dinadaanan ninyo, kung ano ang aming maitutulong sa inyo. Ang ganyan po, kaya po mula ng nakaraan ng Kongreso ay iniisip ko, sabi ko, paano naman hindi natin nakikilala, parang hindi natin nabibigyan ng pansin ang ating mga lalo na ang barangay workers, mga barangay, mga local government officials, nakakaiba yan
ng tulong at araw-araw kayong nakaharap sa taong bayan. Kaya lagi kong sinasabi ko minsan, dapat malakas ang boses ng ating local government sa national government. Dahil sa palagay ko minsan, kaya mabanggit ko sa akin ng mga samahan, sa ako sa kanila, maligtad ang takbo ninyo. Huwag niyong iniisip na inuutos-utusan lang ninyo ang local government. Dapat makinig kayo sa local government officials. Makinig kayo hanggang sa barangay level. Dahil ang nakakaalam ng sitwasyon ng mga pangangailangan, ng mga kakulangan, ng pamahalaan, ay ang ating mga barangay officials, ang ating mga barangay volunteers. Sila ang araw-araw na humaharap sa tao. Sinasabi ko, hindi naman dahil problema. Pagka tinanong ninyo yan, hindi naman lang problema ang ibibigay sa inyo yan. Kadalasan, meron din solusyon dahil sila na ang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin sa bawat lugar. Kaya, ipinagpipilit ko na may boses ang local government sa national government. Para naman sa ating mga barangay workers, marami tayong pinapagawa sa kanila. Marami tayong hinihingi sa kanila. Marami tayong inuutos sa kanila. Hindi naman natin kinikilala. Kaya, nung nakaraang na kongreso ay meron akong sinulong na isang batas na ang pagkantawag ay ang Barangay Officials Retirement Benefits Bill. Napakasimple lang naman ito. Napakasimple lang naman ito. Ito ay bilang pagtulong, ay konting benepisyo sa lahat ng ating mga barangay officials at saka barangay volunteers. Dahil una, ang mga barangay officials ay hindi nagka-qualify sa GSIS dahil ninyo, hindi naman tumatanggap ng sahod kung hindi yung temporary na. Kaya wala silang retirement benefit. Kaya sabi ko, sa dinami-dami ng ginagawa ng ating mga barangay workers, dapat naman kilalanin naman natin at tulungan naman natin. Kaya ang ginawa namin ganito. Alam ninyo, ang paghati ng IRA sa 40% sa local government, 60% sa national government. Doon sa 60% ng national government, kukuha tayo ng 1%. Yung 1% na yun, may gipuro ng mga 5.2, 5.3 billion na depende sa connection. Yung 1% na yan, yung pondo na yan, yan po, dyan tayo kukuha ng barangay retirement benefits. Ano yung retirement benefits? Simula sa chairman. Yung chairman, kapag nabuo niya ang term, at siya ay nakapag-retire na, makakatanggap ng 100,000 piso. Ang dating mga pagpapaba, hanggang kasama na po ang mga barangay na volunteer. Yung barangay na po lahat ng gulong, lahat ng daycare worker, at ang mga barangay health worker, pagka naman nag-retire, meron din 50,000. Kaya, ito ay naipasa na namin sa Senado. Inaantay na lang natin, maging batas, inaantay na lang natin na i-approve ng palasyo. Kaya, ngayon na sa palagay ko, ipaglaban na ninyo ito. At ngayon panahon ng kampanya, palapit tayo sa halalan, ako lahat ng kandidato na sa ito. Sasabihin, panahon naman, pahingi ng suporta ninyo at hingi naman natin ang inyong mga yung inyong pagkampanya para sa aming kandidatura. O siguro naman, hindi naman mahirap ang kapalit. Suportahan nila yung inyong barangay retirement benefits bill. Hindi po ba? Yan po ang aking naging trabaho sa Senado. Yan po ay malaking bahagi sa aking ginagawa ng Senado sa Senado na sinusuportahan ang ating mga local government officials hanggang na sa ating mga barangay health workers para sa lahat ng mga barangay volunteers. Ay ito'y nais ko pagpatuloy. Nagsimula po ito mula nung ako na ay naging gobernador. Ang nakita ko
pinapag-usapan pa rin at kinakausap ang ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga problema, tungkol sa kanilang mga hinaharap na pag-aaral sa kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay. At naririnig po rin natin pareho ang sa presyo ng piling, walang trabaho, kulang ang eskwelahan, walang ospital, lahat po yan ang kanyang natin naririnig. Ngunit pero nakikita ko naman, sabi ko, ang galing-galing ng Pilipino. Bakit hindi natin maayos po ang problema dito? Sa aking pag-iisip, sa aking pag-aaral, sa aking pananaw, ito ang naging problema natin. Dahil akong galing ng Pilipino, ay ang ating mga naging leaders sa nakarami ng taon, imbis na ipinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, tayo po ay pinag-aaway-away, tayo ay pinaghihiwa-hiwalay, tayo ay pinahati-hati sa iba't ibang grupo. Sinasabi, kami dito sa partido natin, kami ang nandito, kayo hindi kayo kasama, magkaaway tayo, never tayo magsasama, dami na natin mag-away. Alang-alang lamang sa politika, ay hindi naman siguro tama yun. Dapat ang unahin ng bawat lingkod bayan, mula sa Pangulo hanggang sa barangay ay unahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan, ang kapakanan ng ating sambayanan, ang kapakanan ng ating minamahal na Pilipino. Kaya po, ang naging advokasya ko po ay ang pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipinas. Dahil sinasabi ko, dahil alam na natin ang kailangan natin gawin, kung tayo ay hati-hati, kung tayo ay hindi nagtutulungan, kung tayo ay hindi nagmamahalan at nagtutulong sa kapwa Pilipino, hindi po natin mabibigyan ng solusyon ito mga problema nito. Napag-usapan natin yung ating mga ibang pagpipilian na Pangulo. Sinasabi, tinatanong sa akin, kapag ikaw ay naharap bilang Vice Presidente, anong una mong gagawin? Ang una mong gagawin, pupuntahan ko ang aking Presidente, reporting for duty. Tayo ay mag-partner, tayo ay magkaisa, tayo ay magtulungan para sa kapatiran ng ating bansa. Kaya po, nakakatuwa naman, ay kapag ako ay nandito sa bandang norte, ramdam na ramdam ko. Alam niyo po, yung napapag-usapan, sinasabi, talaga ba, totoo ba, na meron pa bang solid north? Meron pa bang solid north nyo? Meron pa ramdam na ramdam yung solid north na yan. Kaya naman, sinasabi ko, pagka nakapunta ako rito, at sinasalubong ako, dahil nasalubong ang binigay ko sa akin, mauubog ako ng mga kisip. Marami pang nakapag-lips to lips ko. Ang problema, yung iba, lalaki at ang luman. Hindi na ba? Basta ganyang klaseng suporta, alam niyo po yung solid north na tinatawag, ang nagbuhay namin. At nagsimula yan mula siya, naging senador pa, hanggang siya ay naging Pangulo 1965. Ngunit, pagkatapos ng 1986, hindi masyado nang nararamdaman yung sinasabing solid north. Dahil siguro hindi tayo pinapansin ng administrasyon ay hindi natin nakikita. Ngunit noong 2010, noong ako'y tumakbo bilang senador, mukhang nabubuo ulit ang solid north. Dito sa darating na Mayo, sa Halala, kung saan tayo papunta, ay ramdam na ramdam po natin na bubuhay ulit. Solid north, hindi lang solid north, solid north na tayo ngayon. Kaya po, sinasabi ko, higing advokasya na sinasabi ko pagka
Ito po ang hamon sa atin ng ating mga kabataan, ng ating mga anak, at ang mga kanilang nagiging anak. Ang hamon nila sa atin ay sana naman ay pagkapanahon nila, kapag panahon na sila nag-ahanap buhay at araw-araw na buhay dito sa Pilipinas, ay magandang iiwanan natin lipunan. Ang isang lipunan na nakikilala na tayong mga Pilipino ay kailangan magkaisa. Ang isang lipunan na hindi kinakalimutan na walang magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin. Walang tutulong sa Pilipinas kung hindi tayo rin mga Pilipino. At kung itong ating layunin, itong ating pinapangarap ay ating makaptan. Mararamdaman po natin na muli ay magpapakita natin na tayo ay isang bansa, isang diwa, isang gawa. At maririnig po natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi galing sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa. At sasabihin nila, tingnan ninyo ang mga Pilipino. Tingnan ninyo sila yung nagkakaisa ng mamahalan, kapit-bisig na nagtutulungan. Kaya naman, ang Pilipino, taas mo kahit kanino. Yan po ang ating layunin. Yan po ang ating pangarap. Sa tulong ninyo, sa pagbubuo ng ating Solid North, ay masisimula natin itong kilusan na ito. At mula sa Solid North, gagawin po natin isang solid na Pilipinas sa suporta niyo sa tulong ninyo. Just take it at